Philippine Pensioners Alert. Your first SSS payment for 2026 is set for February 16. But wait, there's a critical update that could affect how much you get and when. You don't want to miss this because missing it could cost you. Stay until the end. I'll break down everything you need to know about your SSS and GIS payments and the latest pension changes in the Philippines. Hit subscribe and tap the bell. This channel is made for Philippine pensioners like you, so you're always first to know about payment updates, rules, and alerts. Magandang araw sa inyong lahat ng mga mahal nating SSS pensioners dyan. Mabuti naman ang inyong pakiramdam ngayong araw na ito. Sana ay masaya at malusog kayong lahat. Meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong February 2026. At ito ay tungkol sa inyong pension payment na nakatakda na this coming February 16, 2026. Alam ko na marami sa inyo ang naghihintay ng update na ito. Kaya naman nandito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa unang pension release ng taong ito. Alam naman natin na ang SS Pension ay napakahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang ating pinagkakakitaan upang mabili ang ating pagkain, gamot, bayarin sa kuryente at tubig at iba pang mga pangangailangan sa bahay. Kaya naman tuwing malapit na ang schedule ng release, natural lang na tayo ay mag-alala at magabang. Ngayong taon, meron tayong napakagandang balita dahil ang SSS ay nag-announce na ng official schedule para sa February payment. At based sa kanilang latest advisory, ang payment ay magsisimula na sa February 16, 2026. Ibig sabihin nito, mga ilang araw na lang mula ngayon, makukuha na ninyo ang inyong pensyon para sa buwan ng February. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang may mga tanong tungkol sa proseso ng pag-claim. Una sa lahat, mahalaga na maintindihan natin na may iba't ibang paraan kung paano ninyo makukuha ang inyong pensyon depende kung paano kayo nag-enroll at kung ano ang inyong preferred mode of payment. Kung kayo ay naka-enroll sa direct deposit or ATM card disbursement, ang pera ay otomatikong ide-deposit sa inyong bank account sa inyong Unified Multi-Purpose ID o UMID card. Ito ang pinakamaganda at pinakamabilis na paraan dahil hindi na kayo kailangan pumila sa bangko o sa SSS office. Ang kailangan lang ninyo ay magpunta sa nearest ATM machine ninyo at i-withdraw ang inyong pension kapag available na ito sa inyong account. Para naman sa mga miyembro na hindi pa naka-enroll sa ATM disbursement at tumatanggap pa rin ng payment through check, kailangan ninyong pumunta sa inyong designated SSS branch o sa payment center upang i-claim ang inyong pensyon. Ngunit gusto kong i-encourage ang lahat ng mga pensioners na kung hindi pa kayo naka-enroll sa ATM disbursement program, gawin na ninyo ito ngayong lalong madali, mas safe, mas mabilis at mas convenient para sa inyong lahat. Lalo na ngayong panahon ng pandemya at iba pang health concerns, mas mainang na maiwasan natin ang pagpila at pakikipagsiksikan sa mga public places. Ang SSS ay nag-aalok ng maraming options para sa enrollment at maaari ninyong gawin ito online o sa inyong nearest SSS branch. Marami rin akong natatanggap na mga tanong tungkol sa amount ng pension na makukuha ngayong February. Importante na maintindihan na ang amount ng inyong pension ay nakadepende sa inyong contributions noong kayo pa ay employed at sa number of years na kayo ay nag-contribute sa SSS. Ang pension computation ay based sa average monthly salary credit at sa credited years of service. Kung mas mataas ang inyong contributions at mas mahabang panahon kayong nag-contribute, mas mataas din ang pension na makukuha ninyo. Para sa mga bagong pensioners na aka-approve lang ng kanilang pension application, ang first payment ninyo ay maaaring may kasamang backlog or retroactive payments depende sa petsa ng inyong approval at kung kailan kayo nag-apply. Ngayon gusto ko ring i-address ang isang napakahalagang concern na lagi kong natatanggap mula sa ating mga pensioners at ito ay tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners. Bawat taon, ang SSS ay nangangailangan ng annual confirmation mula sa lahat ng pensioners upang ma-verify na ang pensioner ay buhay pa at qualified pa ring tumanggap ng pension. Ito ay isang standard procedure na ginagawa ng lahat ng pension systems sa buong mundo upang maiwasan ang fraudulent claims at upang masiguro na ang mga benepisyo ay napupunta lang sa mga tunay na qualified na pensioners. Ang annual confirmation ay maaaring gawin online through the MIS portal o personal sa branch.
Mahalagang gawin ninyo ito on time dahil ang failure to submit ang confirmation ay maaaring mag-result sa suspension ng inyong pension payments. Para sa mga miyembro na may access sa internet at smartphone o computer, highly recommended ko na gamitin ninyo ang MySS portal para sa inyong annual confirmation at para sa iba pang transactions. Ang MySS ay isang online platform na ginawa ng SSS upang mas mapabilis at mas gawing convenience ang transactions para sa kanilang members at pensioners. Sa pamamagitan ng MySS, pwede ninyong i-check ang inyong pension records, makita ang history ng inyong payments, mag-print ng certification ng pension at marami pang iba. Ang registration sa MySS ay libre at napakadali lang. Ang kailangan lang ninyo ay inyong SSS number, email address, at mobile number. Kung hindi pa kayo registered, magandang gawin na ninyo ito ngayon upang mas madali ang inyong transaction sa SSS. Isa pang importanteng reminder na gusto kong ibahagi sa inyo ay tungkol sa protection ng inyong ATM card at PIN number. Maraming kaso ng scamming at fraud na nangyayari ngayong mga panahon at ang mga pensioners ay madalas na target ng mga scammers dahil alam nilang regular kayong tumatanggap ng pera. Kaya naman importante na ingatan ninyo ang inyong ATM card at huwag ibigay ang inyong PIN number kahit kanino, kahit pa sabihin nilang taga-SSS sila o taga-bangko. Walang legitimate na representative ng SSS o ng bangko ang hihe ng inyong PIN number. Ang PIN ninyo ay strictly confidential at para sa inyo lang dapat. Kapag nag-withdraw kayo sa ATM, siguraduhing walang nakatingin or nakakapansin ng inyong PIN habang ine-enter ninyo ito. Mayroon ding mga reports tungkol sa mga taong nag-aalok ng tulong sa pag-withdraw sa ATM. Pero ang totoo ay gusto lang nilang nakawin ang inyong pera. Ang modus operandi nila ay lalapit sila sa inyo lalo na kung nakikita nilang matanda kayo at baka hindi gaanong pamilyar sa paggamit ng ATM at mag-aalok ng tulong. Pero habang tinutulungan kuno kayo, kinukuha na nila ang inyong card at binabantayan ang inyong PIN. Pagkatapos, kukunin nila ang inyong card gamit ang iba't ibang dahilan. At bago pa kayo makapag-react na withdraw na nila ang inyong pera. Kaya naman kung talagang kailangan ninyo ng tulong sa pag-withdraw, mas mainam na kasama ninyo ang isang trusted family member o kaibigan na makakatulong sa inyo sa safe na paraan. Para sa mga pensioners na may mga anak o apo na tumutulong sa inyo sa pag-manage ng inyong finances, magandang i-discuss ninyo sa kanila ang inyong budget at gastusin. Transparency sa financial matters ay nakakatulong upang maiwasan ang misunderstanding at upang masiguro na ang pera ay ginagamit ng tama. Maraming pamilya ang successful sa pag-manage ng pensyon ng kanilang matatanda dahil may open communication sila at sama-sama silang nagplaplano kung paano i-budget ang pera. Huwag kayong mahiyang magtanong o humingi ng tulong sa inyong mga anak kung kinakailangan. Ang pensyon ninyo ay para sa inyong kapakanan at ang pamilya ninyo ay nandyan upang suportahan kayo. Meron ding available na ibang benefits mula sa government para sa senior citizens bukod sa SS pension. Mayroon tayong PhilHealth benefits na tumutulong sa medical expenses. May social pension mula sa DSWD para sa indigent senior citizens na hindi qualified sa SS pension. At may iba't ibang programs mula sa local government units na nag-aalok ng ayuda at services para sa elderly. Importante na malaman ninyo ang lahat ng available benefits at programs upang ma-maximize ninyo ang support na pwede ninyong makuha. Pwede kayong magtanong sa inyong barangay hall o sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo tungkol sa mga available programs para sa inyo. Ngayong February 16th na ang schedule ng pension release, importante na maghanda na kayo ngayon. Kung kayo ay naka-ATM disbursement, i-check ninyo ang inyong ATM card kung gumagana pa ba ito. Minsan, ang cards ay nag-e-expire at kailangan ng replacement. Kung expired na ang inyong card or damaged, pumunta na kayo sa inyong issuing bank upang kumuha ng replacement bago pa dumating ang February 16. Iwasan natin ang hassle na sa mismong araw ng release ay saka pa natin malaman na may problema sa card. Kung naman kayo ay pupunta sa SSS branch or payment center para mag-claim ng check, siguraduhing may dala kayong valid ID at iba pang required documents.
Magtanong muna sa SSS kung ano ang exact requirements upang hindi kayo mag-aksyaya ng panahon at pag-ikot. Tungkol naman sa insurance at other benefits under SSS, importante ring malaman na bilang pensioner, may certain benefits pa rin kayong available. Ang SSS death benefit ay available para sa inyong beneficiaries in case ng inyong pagpanaw. At ito ay napakahalaga upang matulungan ang inyong pamilya sa gastusin during difficult times. Importante na updated ang inyong beneficiary designation sa SSS upang masiguro na ang benefits ay mapupunta sa tamang tao. Kung may changes sa inyong beneficiaries, halimbawa kung may namatay na sa mga nakalista o may bagong gustong idagdag, pwede ninyong i-update ito sa SSS through their beneficiary update form. Ito ay isang simpleng proseso pero napakahalaga para sa kinabukasan ng inyong mga mahal sa buhay. Ang funeral benefit ay isa pa ring available benefit mula sa SSS na pwedeng i-claim ng inyong beneficiaries in case na ninyong passing. Ito ay isang lump sum amount na nakakatulong sa funeral expenses. Ang application para sa funeral benefit ay dapat gawin within a certain period after ng death ng pensioner. Kaya importante na alam ng inyong pamilya ang proseso at requirements para rito. Magandang i-discuss na ninyo ito sa kanila habang buhay pa kayo upang prepared sila at alam nila kung ano ang gagawin. Hindi ito madaling topic na pag-usapan, pero ito ay parte ng responsible planning para sa ating mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng aking mensahe ngayong araw, gusto kong i-remind ang lahat ng ating mga pensioners na kayo ay importante at valued members ng ating society. Ang inyong pensyon ay hindi lamang basta pera, kundi ito ay recognition ng inyong contribution sa ating bansa nung kayo pa ay actively working. Kayong mga pensioners ay nag-contribute sa paglaki ng ating ekonomiya, nag-raise ng mga pamilya na ngayon ay productive members ng society at nag-share ng inyong wisdom at experience sa mga kabataan. Kayo ay deserving ng respeto at ng dignified retirement life. Kaya naman importante na protektahan at i-maximize ninyo ang inyong pension at benefits. Huwag kayong mag-atubiling magtanong o humingi ng tulong kung may mga bagay na hindi ninyo maintindihan tungkol sa inyong pension or sa SSS procedures. Ang SSS ay may customer service hotline na pwede ninyong tawagan, may email support at may physical offices na pwede ninyong bisitahin. Ang kanilang mga empleyado ay nandyan upang tumulong sa inyo at sagutin ang inyong mga katanungan. Walang tanong na masyadong simple o insignificant. Mas mainam na magtanong kaysa mag-assume at magkamali. Ang SSS ay nandyan bilang inyong partners sa inyong retirement journey at gusto nilang masiguro na smooth at hassle-free ang inyong experience bilang pensioner. Para sa mga pensioners na active pa rin at may kakayahan pa na mag-engage sa iba't ibang activities, i-encourage ko kayo na samantalahin ang inyong retirement years. Join kayo ng Senior Citizens Club sa inyong barangay kung meron. Doon ay may iba't ibang activities at programs na nag-aalok ng socialization at entertainment para sa elderly. Importante angal interaction para sa ating mental health at overalling. Ang pakikipag-usap sa kapwa pensioners, pagbabahagi ng experiences at paggawa ng bagong kaibigan ay nakakatulong upang mas maging fulfilling ang ating retirement life. Huwag nating hayaang maging lonely o boring ang ating mga araw. Maraming paraan upang mag-enjoy at maging productive kahit na retirado na tayo. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig at pag-intindi. Sana ay nakatulong ang information na ibinahagi ko ngayong araw. Tandaan, February 16, 2026 ang unang pension release para sa taong ito. Maghanda na kayo ngayon. Siguraduhing okay ang inyong ATM cards. Kumpleto ang inyong documents kung needed at updated kayo sa lahat ng SSS requirements. Mag-ingat palagi. Protektahan ninyo ang inyong ATM cards at PIN at huwag magtitiwala sa mga suspicious individuals o offers. Kung may mga tanong kayo, direkta na kayong makipag-ugnayan sa SSS para sa accurate at updated information. Pahalagahan ninyo ang inyong pensyon at gamitin ito ng wais para sa inyong health, welfare at pangangailangan. Mabuhay ang ating mga pensioners. Maligayang pagtanggap ng inyong pension sa darating na February 16. Ingat palagi at God bless. Yeah.